Sa hangaring gumanda, nagparetoke pero sa huli, napahamak. Hindi ilan ang nauwi sa ganyan. Si Bianca, di niya tunay na pangalan. Sa dibdib naman nagpaturok ng collagen para mapalaki. Habang pinifacial ako, sabi nila, meron daw silang, kasi nakita siguro nila, flat siya sa meron daw silang pampalaki. Maganda naman po, maganda, hindi siya bumabagsak. Diretso siya, para siyang natural. Pero makalipas ang ilang taon, nagkaroon ng pamumula at tila pasa ang kanyang dibdib. Unti-unti rin siyang nakaramdam ng pananakit nito. Kalaunan na lamang ang itinurok sa kanya, hindi collagen, kundi silicone oil na ginagamit sa tire block o pampakintab ng gulong. Si Kay, di niya tunay na pangalan. Hindi lang nagpalaki ng dibdib, kundi nagpatangos ng ilong at nagpalagay ng cleft chin sa pamamagitan din ng collagen na itinurok ng isa lang beautician. Pero imbes na gumanda, napahamak din siya. Namumula siya, tsaka makati. Tsaka pag mainit, namumula siya. Pati yung sa ilong ko. Siyempre, kinakabahan ako. Mapait ang kanilang sinapit, pero masasabing mas mapalad pa rin sila dahil na-diagnose ang problema. Hindi tulad ng nangyari sa isang lalaki sa Boracay, si Aldwin Esperanzilla. Nagpaturok umano ng collagen para lumaki ang kanyang dibdib. Pero kalaunan, nakaramdam ng paninikip ng dibdib at isinugod sa Boracay District Hospital. Wala nang buhay si Aldwin Esperanzilla matapos itakbo sa ospital base sa inisyal na investigasyon ng pulisya. Di na raw kinaya ng kanyang katawan at idineklarang dead on arrival sa ospital. Bago malagutan ng hininga, kinilala pa raw ng biktima ang sospek na hinahanap na ng mga pulis. Ang balitang ito, ikinababahala ni Santi Laino. 21 taong gulang siya nang magpa-collagen injection para magpalaki ng dibdib at balakang. Yung ginawa niya ako after 3 days, parang I felt something na parang hindi tinatanggap ng katawan ko yung sinasabing collagen. Makalipas ang ilang araw, may naramdaman na raw siyang mga bukol sa dibdib, kaya naman nang makaipon, agad niya itong pinatanggal. Dito na raw niya nalamang hindi collagen, kundi silicone oil ang itinurok sa kanya. Gusto kong makamura, tinipid ko yung sarili ko. I made a bad decision na pumunta sa wrong doctor. At nang makaipon, nagpa-silicone implant na siya sa isang rehistradong klinik. Ang pinag-iipunan niya, ang ipaalis ang itinurok na silicone oil sa kanyang balakang. Si Leonora C. naman, nadagdagan daw ang confidence nang magpaturok ng fillers sa kanyang baba. Pero bago yan, talagang nag-research daw muna siya at sa doktor nagpagawa. Sabi ni doktora, it's safe kasi it's hydraulic something na part din ng body na na-absorb siya. Saka magtatagal siya within 2 years lang. Ayon sa eksperto, talagang dapat ay sa mga rehistradong mga doktor lamang magpagawa ng anumang aesthetic procedure. Some use yung mga gels at oils na dapat binaban na. Yung mga silicone oil, yung mga hydrogels. So really not sure what they're using for augmentation pag nag-i-inject sila. Second, madalas yung mga nag-i-inject na yun, hindi mga doktor. Ayon kay Dr. Lawrence Law, isa sa mga sintomas na mararamdaman kapag palpak ang itinurok ng isang nagdodoktor-doktoran lang, ang pagbubukol-bukol sa parteng tinurukan. Bago may sabak ang sarili niya sa mga ganitong klaseng operasyon, kailangan alamin niyo muna yung qualifications ng doktor niyo. Tsaka kung anong mangyayari, magtanong kayo na magtanong. Katrina Son, GMA News.